Esther, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 22. Sinuway ni Reyna Basti si Haring Herhes. Nang panahon ni Haring Herhes ng Persia, ang sakop niya ay mula sa India hanggang Ethiopia. Binubuo ito ng 127 lalawigan. Ang kanyang palasyo ay nasa lungsod ng Susa na siyang kapitolyo ng Persia. Nang 3 taon ng kanyang paghahari, siya ay naghanda ng isang piging para sa kanyang mga pinuno, mga katulong sa palasyo, mga punong kawal ng Persia at Media, pati mga maharlika at mga gobernador ng mga lalawigan. Ipinagparangalan niya sa mga ito ang kayamanan ng kanyang kaharian at ang karangyaan ng kanyang pamumuhay. Ang piging ay tumagal ng 180 araw. Pagkaraan nito, naghanda naman siya ng piging para sa lahat ng taga-Susa, dakila o hamak man. Ito'y ginanap sa patio sa may hardin ng palasyo at tumagal ng 7 araw. Puting-puti ang mga kortina at maraming palawit na kulay asul. Ang mga tali nito'y nilubid na pinong lino at murado at nakasabit sa mga argolyang pilak. Marmol ang mga haligi ng palasyo. Yari sa gintot pilak ang mga upuan. Ang sahig ay mosaic na yari sa porfido, alabastro, nakar at mamahaling bato. Ang mga alak ay inihain sa mga kopitang ginto na iba't iba ang hugis. Napakaraming mamahaling alak ang inilabas. Alak na angkop lamang sa isang hari. Walang humpay ang pagpapamahagi ng inumin. Ipinag-utos ng hari sa mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Walang pilitan sapagkat ipinag-utos ng hari sa kanyang mga katulong na ibigay ang hilig ng bawat isa. Samantala, si Reyna Basti ay nagdaos din ng piging sa palasyo para naman sa kababaihan. Nang 7 araw na ng pagdiriwang, medyo languna ang hari. Ipinatawag niya sina Mehuman, Bizta, Harbona, Bigta, Abagta, Zetar at Karkas. Ang 7 iyunukong nag-aasikaso sa kanya. Ipinasundo niya si Reyna Basti. Ipinasabi niyang isuot ng reyna ang korona nito upang ipagmayabang sa lahat ng naroon ang kagandahan nito sapagkat ito na may talagang maganda. Ngunit hindi pinansin ng reyna ang mga sugo ng hari. Dahil dito, lubhang nagalit ang hari. Tuwing may pangyayaring tulad nito, ipinapatawag ng hari ang mga pantas tungkol sa kapanahunan, mga dalubhasa sa batas at paghatol upang sangguniin. Ito'y sina Karsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena at Memukan. Sila ang 7 pangunahing pinuno ng Persia at Media. Malapit sila sa hari at mga pangunahin sa buong kaharian. Itinanong ng hari, ano ang dapat gawin kay Reyna Basti dahil sa pagsuway niya sa utos ko sa pamamagitan ng mga sugo? Sumagot si Memukan, si Reyna Basti ay nagkasala hindi lamang sa hari, kundi pati sa mga pinuno at sa lahat ng nasasakupan ninyo, Haring Herhes. Ang pangyayaring ito ay tiyak na malalaman ng lahat ng babae sa kaharian. Kung magkagayon, magkakaroon sila ng katuwirang sumuway sa kanilang asawa. Idadahilan nilang sinuway ni Reyna Basti ang hari. Ngayon pa ay natitiyak kong alam na ito ng mga pangunahing babae ng Persia at Media at sasabihin na sa mga pinuno ng hari. Dahil dito, tiyak na lalaganap ang kawalan ng respeto sa mga asawang lalaki at ito'y hahantong sa maraming kalupitan. Kaya kung inyong mamarapatin, magpalabas kayo ng isang utos na maisasama sa mga kautusan ng Persia at Media para hindi mabago. Sa bisa ng utos na ito, aalisin kay Basti ang pagiging reyna at papalitan siya ng mas mabuting reyna. Kapag ito'y naipahayag na sa buong kaharian, tiyak na igagalang ng mga babae ang kanilang mga asawa, maging hamak o dakila man. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga pinuno ang payo ni Memukan, at ito nga ang ginawa ng hari. Pinadalahan niya ng sulat ang mga lalawigang sakop niya. Ang liham ay nakasulat ayon sa wika ng bawat lalawigan. Ipinapahayag sa liham na ito na dapat ang asawang lalaki ang siyang pinuno ng kanyang sambahayan. Esther, Kabanata 2, Talata 1 hanggang 23. Naging reyna si Esther.
Lumipas ang mga araw at napawi ang galit ni Haring Herhes. Subalit patuloy pa rin itong naaalala si Basti, ang ginawa nito at ang utos na nilagdaan niya laban dito. Kaya't iminungkahi ng kanyang mga lingkod, "Bakit di kayo magpahanap ng magaganda at kabataang dalaga, kamahalan? Pumili kayo ng mga tauhan sa bawat lalawigan para humanap ng magagandang dalaga sa kanilang lugar at dalhin sa inyong harem sa lungsod ng Susa. Ipagkatiwala ninyo sila kay Hegai, ang yunukong namamahala sa harem ng hari, at bigyan ninyo sila ng mga pampagandang kailangan nila. Ang maibigan ng hari ang siyang ipapalit kay Basti." Nagustuhan ng hari ang mungkahing ito, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Noon ay may isang Hudyo na nakatira sa Susa. Siya'y si Mordecai na mula sa lipi ni Benjamin. Siya'y anak ni Jair at apo ni Semei, na anak naman ni Kis. Isa siya sa mga nabihag ni Haring Nebuchadnezzar at dinala sa Babylonia mula sa Jerusalem, kasama ni Haring Jeconias ng Huda. Si Mordecai ay may isang napakaganda at kabigha-bighaning pinsang dalaga na ulilang lubos at siya na ang nagpalaki. Ang pangalan niya ay Esther, Hadasa naman sa Hebreo. Nang mamatay ang mga magulang ni Esther, inampun na siya ni Mordecai at itinuring na parang tunay na anak. Bilang tugon sa utos ng hari tungkol sa paghahanap ng magagandang dalaga sa buong kaharian, napasama siya sa maraming dalagang tinipon sa palasyo sa pamamahala ni Hegai na tagapangasiwa sa harem. Nakagaanan siya ng loob ni Hegai, kaya binigyan agad siya ng pagkain at mga pampaganda. Bukod dito, ipinili pa siya ng pinakamainam na tirahan sa harem at binigyan ng 7 katulong na babae. Gayunpaman, hindi sinabi ni Esther kung saang lahi o sambahayan siya nagmula dahil iyon ang bilin sa kanya ni Mordecai. Araw-araw naman nagpupunta si Mordecai sa bulwagan ng harem upang alamin ang kalagayan ni Esther. Bilang tuntunin, 1 taon munang pagagandahin ang mga babae. 6 na buwan silang pinapahira ng langis at mira at 6 na buwan ding nilalagyan ng pabango at iba pang pampaganda. Pagkatapos, isa-isa silang inihaharap sa hari. Bago humarap sa hari, ibinibigay sa kanila ang lahat ng maibigan nilang dalhin sa pagharap sa hari. Bawat isa ay pumupunta sa hari sa gabi at kinabukas ay dinadala sa isa pang harem nito na pinapamahalaan naman ni Yunukong si Saasgaz. Sino mang pumunta sa hari ay hindi nakababalik sa palasyo kung hindi siya ipapatawag nito, lalo na kung hindi nasihan sa kanya ang hari. Dumating ang araw na haharap na sa hari si Esther. Si Esther ay anak ni Abihail na tiyuhin naman ni Mordecai. Wala siyang hiniling maliban sa sinabi sa kanya ni Hegai. Nabighani ang lahat ng nakakita sa kanya. Noon ay ang 10 buwan ng 7 taon ng paghahari ni Herhes. Lubos na nabighani ang hari kay Esther at inibig niya ito ng higit sa ibang babae. Kaya kinoronahan siya nito at ginawang reyna kapalit ni Basti. Nagdaos ng isang malaking handaan ang hari upang parangalan si Esther at inanyayahan niya ang lahat ng kanyang mga pinuno at mga kaibigan. Kaugnay nito, nagpahayag pa siya ng pista opisyal sa buong kaharian at namahagi ng maraming regalo. Iniligtas ni Mordecai ang hari. Samantala, si Mordecai naman ay naitalaga sa isang mataas na katungkulan sa pamahalaan. Hanggang sa panahong iyon, hindi pa rin ipinapaalam ni Esther ang lahi o bansang pinagmulan niya tulad ng bilin ni Mordecai. Sinusunod niya ang mga utos ni Mordecai simula pa ng kanyang pagkabata. Isang araw, habang nasa bulwagan ng palasyo si Mordecai, narinig niyang nag-uusap ang 2 yunukong bantay pinto na sina Bigtan at Teres. Galit sila kay Haring Herhes at balak nilang patayin ito. Nang marinig ito ni Mordecai, gumawa siya ng paraang makausap si Reyna Esther at sinabi rito ang kanyang narinig. Sinabi naman ito ni Esther sa hari, pati ang tungkol kay Mordecai. Pinaimbestigahan ito ng hari at napatunayang totoo, kaya ipinabitay sina Bigtan at Teres. Ang pangyayaring ito'y isinulat sa aklat ng kasaysayan ng kaharian. Esther, Kabanata 3, talata 1 hanggang 15.
binalak ni Haman na lipulin ang mga Hudyo. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Herhes sa tungkulin si Haman. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, itinaas ni Haring Herhes sa tungkulin si Haman na anak ni Hamidata, isang Agagita. Ginawa niya itong punong ministro. Lahat ng tauhan sa bulwagan ng palasyo ay umuyukod at lumuluhod sa harap ni Haman bilang pagsunod sa utos ng hari. Ngunit si Mordecai ay hindi umuyukod at lumuluhod. Tinanong siya ng mga tauhan sa pintuan ng palasyo, "Bakit ayaw mong sundin ang utos ng hari?" Araw-araw ay sinasabi nila ito sa kanya, ngunit ayaw pa rin niyang sumunod. Kaya isinumbong nila si Mordecai kay Haman para malaman kung pagbibigyan siya ni Haman sapagkat sinasabi ni Mordecai na siya ay isang Hudyo. Nang mapatunayan ni Haman na hindi nga yumuyukod at lumuluhod si Mordecai, sumiklab ang galit nito. Nang malaman niyang Hudyo si Mordecai, umiisip siya ng paraan upang malipol ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian ni Haring Herhes. Nang unang buwan ng 12 taon ng paghahari ni Herhes, ginawa sa harapan ni Haman ang palabunotang tinatawag na Pur upang malaman kung anong araw nararapat isagawa ang balak niya. Tumama ito sa 13 araw ng 12 buwan na kung tawagay Adar. Pagkatapos nito, sinabi ni Haman kay Haring Herhes. Sinabi ni Haman kay Haring Herhes, "Sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Sa lahat pong panig ng inyong kaharian ay may isang lahi ng mga tao na may sariling batas na iba sa alinmang lahi. Hindi po sila sumusunod sa inyong utos at makakasama po kung pababayaan ninyo silang ganito. Kung inyong mamarapatin, ipag-utos po ninyo na lipulin ang mga taong yaon. Magbibigay po ako ng 350,000 kilong pilak sa mga pinuno at ito'y ilalagak sa kabangyaman ng hari." Hinubad ng hari ang kanyang singsing na pantatak at ibinigay kay Haman na anak ni Hamedata, ang Agagitang kaaway ng mga Hudyo. At sinabi sa kanya ng hari, "Ikaw na ang bahala sa salapi at gawin mo ang gusto mong gawin sa mga taong iyon." Nang 13 araw ng unang buwan, ipinatawag ni Haman ang mga kalihim ng hari. Pinagawa niya sila ng liham para sa mga gobernador ng lahat ng lalawigan at sa mga pinuno ng bayan sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang liham ay ginawa sa pangalan ni Haring Herhes at tinatakan ng singsing nito. Ipinadala sa pamamagitan ng mga sugo ang mga liham sa mga lalawigan ng kaharian na nag-uutos na patayin ang lahat ng Hudyo, maging bata man o matanda, lalaki man o babae, at samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian. Isasagawa ito sa 13 araw ng 12 buwan. Bawat lalawigay padadalhan ng sipi ng utos upang makapaghanda ang lahat sa araw na nabanggit. At ipinahayag nga sa lungsod ng Susa, ang kapitolyo ng Persya, ang utos ng hari. Ang mga lalawigan naman ay kaagad pinadalhan ng mga sipi nito. Kaya't samantalang masayang nag-iinuman ang hari at si Haman, ang lungsod naman ng Susa ay gulong-gulo. Esther, Kabanata 4, talata 1 hanggang 17. Pinakiusapan ni Mordecai si Esther na mamagitan. Nang malaman ni Mordecai ang lahat ng nangyari, pinunit niya ang kanyang kasuotan. Nagsuot siya ng damit panluksa, naglagay ng abo sa ulo, at naglibot sa buong lungsod at malakas na tumatangis. Naupo siya sa labas ng pintuan ng palasyo sapagkat hindi pinapayagang pumasok doon ang sinumang nakasuot ng damit panluksa. Ang mga Hudyo naman sa bawat lalawigang naabot ng utos ng hari ay nanangis ng buong kapaitan, nag-ayuno at nagluksa. Karamihan sa kanila ay nagsuot ng damit panluksa at naglagay ng abo sa ulo. Lubos na nabahala si Reyna Esther nang malaman niya ang pangyayari mula sa kanyang mga katulong na babae at mga iyunuko.
Kaya pinadalhan niya ng bihisan si Mordecai, ngunit ayaw nitong tanggapin iyon. Dahil dito, ipinatawag niya si Hatak, isa sa mga hiyunuko ng hari at itinalagang katulong niya. Pinapunta niya ito kay Mordecai at ipinatanong kung bakit siya nagkakaganoon. Pinuntahan nga ni Hatak si Mordecai sa labas ng palasyo. Sinabi naman ito sa kanya ang buong pangyayari, pati ang halagang ibibigay ni Haman sa kabangyaman ng hari, mapatay lamang ang mga Hudyo. Binigyan pa siya ni Mordecai ng isang kopya ng sulat ng hari para ipakita kay Esther. Ipinakiusap din niyang ipaliwanag kay Esther ang buong pangyayari upang ipagbigay alam iyon sa hari. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, nagbalik si Hatak kay Esther at isinaysay ang lahat ng sinabi ni Mordecai. Si Hatak ay pinabalik ni Esther kay Mordecai at ganito ang ipinasabi. Alam na alam ng lahat na walang itinatanggi ang batas ng kaharian. Sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi ipinapatawag ay papatayin maliban kung ipatong sa kanya ang gintong setro. 30 araw na akong hindi ipinapatawag ng hari. Nang matanggap ni Mordecai ang sagot ni Esther, ganito naman ang ipinasabi niya. Huwag mong aakalaing dahil nakatira ka sa palasyo ay ikaw lamang ang makakaligtas sa lahat ng mga Hudyo. Kapag ipinagwalang bahala mo ang pangyayaring ito, tiyak na may magliligtas din sa mga Hudyo. Ngunit malilipol ka at ang iyong angkan. Anong malay mo? Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Baka nga napunta ka riyan para maging kasangkapan sa ganitong pagkakataon. Dahil dito, ipinasabi ni Esther kay Mordecai, tipunin mo ang lahat ng Hudyo dito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain at iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas at kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. Umalis si Mordecai at ginawa ang lahat ng tagubilin ni Esther. Esther, Kabanata 5, Talata 1 hanggang 14. Ang piging para sa hari at kay Haman. Lumipas ang 3 araw mula nang mag-usap sina Esther at Mordecai. Isinuot ni Esther ang kanyang kasuotan bilang reyna at tumayo sa bulwagan ng palasyo sa tapat ng tirahan ng hari. Nakaupo noon sa trono ang hari, paharap sa pintuan ng palasyo. Nalugod siya nang makita si Esther at itinuro niya rito ang kanyang gintong setro. Lumapit naman si Esther at hinipo ang dulo ng setro. Itinanong ng hari, bakit aking reyna? Sabihin mo kung ano ang ibig mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sumagot si Esther, kung mamarapati ng mahal na hari, dumalo po kayo ni Haman ngayon sa piging na inihanda ko para sa inyo. Sinabi ng hari, tawagin agad si Haman para masunod ang ibig ni Esther. Dumalo nga ang hari at si Haman sa piging na inihanda ni Esther. Habang sila'y nagiinuman, tinanong ng hari si Esther, ano ba ang gusto mo? Sabihin mo't ibibigay kong lahat, kahit ang kalahati ng aking kaharian. Sinabi ni Esther, ito po ang aking kahilingan. Kung ako po'y kalugod-lugod sa hari at kung inyong mamarapatin, dumalumuli kayo ni Haman sa piging na ihahanda ko para sa inyo bukas. Doon ko na po sasabihin ang aking kahilingan. Nagpagawa si Haman ng pagbibitayan. Nang araw na iyon, masayang-masayang lumabas ng palasyo si Haman. Ngunit sumiklab na naman ang kanyang galit nang mapatapat siya kay Mordecai na nasa may pintuang papasok sa palasyo. Ni hindi man lamang ito tumayo o nagbigay galang sa kanya. Gayunman, nagtimpi na lamang siya at tuloy-tuloy na umuwi. Pagdating ng bahay, tinawag niya ang kanyang asawang si Zeres at ang kanyang mga kaibigan. Ipinagmalaki niya sa mga ito ang kanyang kayamanan, ang marami niyang anak, ang pagkataas niya sa katungkulan, pati ang pagkalagay sa kanya bilang pinakamataas sa mga pinuno at kagawad sa palasyo. Idinugtong pa niya, at ako lamang ang inanyayahan ni Reyna Esther na sumama sa hari nang maghanda siya ng handaan. Bukas, iniimbita na naman niya ako kasama ang hari. Gayunman,
Walang halaga sa akin ang lahat ng ito hanggat nakikita kong nakaupo sa pasukan ng palasyo ang Hudyong si Mordecai. Sinabi sa kanya ng asawa niyang si Zeres at ng kanyang mga kaibigan, "Bakit hindi ka magpagawa ng bitayan na 22.5 metro ang taas sa may pintuan ng palasyo at bukas ng umaga, hilingin mo sa hari na bitayin si Mordecai. Sa gayon, masaya kang makakapunta sa handaan." Nagustuhan ito ni Haman kaya nagpagawa siya ng bitayan. Esther, Kabanata 6, talata 1 hanggang 14. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Haring Herhes. Ipinakuha niya ang aklat ng mahahalagang pangyayari sa kaharian at ipinabasa ito habang siya'y nakikinig. Nabasa ang bahagi ng kasaysayan tungkol sa pagkatuklas ni Mordecai sa masamang balak ng mga yunukong sina Bigtan at Teres na patayin ang Haring Herhes. Dahil dito, itinanong ng hari, anong gantimpala o pagpaparangal ang ginawa kay Mordecai dahil sa kabutihang ginawa niya sa akin? Sumagot ang mga tagapaglingkod, "Wala po." Nagtanong ang hari, "Sino ba ang nasa bulwagan?" Samantala, noon ay papasok sa bulwagan si Haman upang sabihin sa hari na maaari nang bitayin si Mordecai sa ipinagawa niyang bitayan. Sinabi ng mga tagapaglingkod ng hari, "Si Haman po." At sinabi ng hari, "Palapitin ninyo siya rito." Lumapit naman si Haman. Itinanong sa kanya ng hari, "Ano ang dapat gawin sa sino mang ibig parangalan ng hari?" Akala ni Haman ay siya ang tinutukoy ng hari, kaya sinabi niya, "Ganito po, ipakuha ninyo ang damit na inyong isinuot at ang kabayong inyong sinakyan nang kayo'y koronahan bilang hari. Ang damit ay ibigay sa isa sa mga pangunahing pinuno ng kaharian para isuot sa pararangalan. Pagkatapos, isakay sa kabayo at ilibot sa buong lungsod habang isinisigaw ang, 'Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari.'" Sinabi ng hari kay Haman, "Kung gayon, kunin mo ang aking damit at ang aking kabayo. Lahat ng sinabi mo'y gawin mo kay Mordecai, ang Hudyong nakaupo sa may pintuan ng palasyo." Kinuha nga ni Haman ang damit at ang kabayo ng hari. Binihisan niya si Mordecai, isinakay sa kabayo at inilibot sa buong lungsod habang isinisigaw niyang, "Ito ang ginagawa sa taong pinaparangalan ng hari." Pagkatapos nito, nagbalik si Mordecai sa may pintuan ng palasyo. Nagmamadali namang umuwi si Haman at pagdating sa bahay ay nanangis at nagtalukbong dahil sa inabot na kahihiyan. Ang nangyari isinalaysay ni Haman sa asawa niyang si Zeres at sa kanyang mga tagapayo. Sinabi sa kanya ng kanyang mga tagapayo at ng kanyang asawa, "Kung Hudyo nga si Mordecai na siyang dahilan ng iyong panghihina, hindi mo siya madadaig, kundi ikaw pa ang dadaigin niya." Nag-uusap pa sila nang dumating ang mga sugo ng hari at nagmamadaling isinama si Haman sa handaan ni Esther. Esther, Kabanata 7, talata 1 hanggang 10. Binitay si Haman. Si Haring Herhes at si Haman ay dumalo sa ikalawang handaan ni Reyna Esther. Habang sila'y nag-iinuman, itinanong ng hari, "Reyna Esther, ano nga ba ang hihilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo kahit ang kalahati ng aking kaharian." Sumagot si Reyna Esther, "Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kababayan ay inyong iligtas sapagkat kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin. Kung kami po ay ipinagbili upang maging mga alipin, magsasawalang kibo na lamang po ako at hindi na kayo gagambalain pa. Subalit kami po ay nililipol na." Itinanong ng hari, "Sinong may pakana ng mga bagay na ito?" Sumagot si Esther, "Ang aming kaaway at pag-ausig." At si Haman ay nangatog sa takot sa harap ng hari at ng reyna.
Galit na tumindig ang hari at nagpunta sa hardin ng palasyo. Naiwan naman si Haman at nagmakaawa kay Reyna Esther sapagkat natitiyak niyang siya'y paparusahan ng hari. Nang magbalik ang hari, nakita niyang nakadapa si Haman sa harap ng reyna na nooy nakahiga. Dahil dito'y pagalit na sinabi ng hari, "Pagbabalakan pa niya ng masama ang reyna at sa loob pa naman ng aking pamamahay." Hindi pa halos natatapos ang salita ng hari, tinakpan na ng mga lingkod ng hari ang mukha ni Haman. Pagkatapos, sinabi ni Harbona, isa sa mga eunuko ng hari, "Nagpagawa na po si Haman ng isang bitayan para kay Mordecai na nagligtas sa buhay ninyo, mahal na hari. Ang taas po ng bitayan ay 22.5 metro at naroon sa tabi ng kanyang bahay. Doon siya bitayin!" Utos ng hari. Binitay nga si Haman sa bitayang ginawa niya para kay Mordecai. Pagkatapos, napawi na ang galit ng hari. Esther, Kabanata 8, talata 1 hanggang 17. Hinirang si Mordecai. Nang araw ding iyon, ang mga ari-arian ni Haman na kaaway ng mga Hudyo ay ibinigay ni Haring Herhes kay Reyna Esther. Napabilang rin si Mordecai sa mga kagawad na malapit sa hari sapagkat sinabi ni Esther na magkamag-anak sila. Ang singsing na pantatak ng hari ay kinuha kay Haman at ibinigay kay Mordecai na siyang ginawang katiwala ni Esther sa dating bahay ni Haman. Ang bagong kahilingan ni Esther. Minsan pang lumapit si Esther kay Haring Herhes at lumuluhang idinulog dito ang utos tungkol sa paglipol sa mga Hudyo na binalak ni Haman na agagita. Itinuro ng hari ang kanyang setro kay Esther. Tumayo naman si Esther at kanyang sinabi, "Kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo, kamahalan, nais kong hilingin na inyong ipawalang bisa ang utos na pinakalat ni Haman na agagita, anak ni Hamedata, laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po makakayanang makita na nililipol at pinapatay ang aking mga kalahi." Sinabi ni Haring Herhes kay Reyna Esther at kay Mordecai na Hudyo, "Ang ari-arian ni Haman ay ibinigay ko na kay Esther. Ipinabitay ko na si Haman dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo." Sinabi rin ng hari sa kanila, "Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto ninyong isulat sa pangalan ko at tatakan mo ng aking singsing. Sapagkat walang sino mang makapagpapawalang bisa sa utos ng hari, lalo na kung ito'y tinatakan ng singsing ng hari." Nang 23 araw ng 2 buwan, ipinatawag lahat ang mga kalihim ng hari. Ipinasulat ni Mordecai sa kanila ang isang liham tungkol sa mga Hudyo upang ipadala sa mga gobernador at mga tagapangasiwa at mga pinuno ng 127 lalawigan mula sa India hanggang Ethiopia. Ang utos ay nakasulat sa wikang ginagamit sa lugar na padadalhan. Ang sulat na ito ay sa pangalan ni Haring Herhes at may tatak ng singsing nito. Pagkatapos, ipinadala sa mga tagahatid sulat sakay ng mabibilis nilang kabayo mula sa kwadra ng hari. Sa pamamagitan ng sulat na ito, ipinahihintulot ni Haring Herhes na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa sinumang sasalakay sa kanila mula sa alinmang lalawigan. Pinahihintulutan din silang patayin, lipulin at samsaman ng ari-arian ang hukbong sasalakay sa kanila, pati ang mga kababaihan at mga bata. Gagawin nila ito sa buong kaharian sa loob ng 1 araw sa 13 ng 12 buwan ng taon. Bawat lalawigan ay padadalhan ng sipi nito at ipahahayag sa lahat ng tao para makapaghanda ang mga Hudyo sa araw na yaon laban sa kanilang mga kaaway. Kaya ang mga tagahatid sulat ay nagmamadaling lumakad sakay ng mabibilis na kabayo ng hari at sinunod agad ang utos ng hari. Ang utos ay ikinalat din sa lungsod ng Susa. Nang lumabas ng palasyo si Mordecai, ipinagbunyi siya ng buong lungsod ng Susa. Suot niya ang maharlikang kasuotan, putit asul ang kanyang damit, pinong lino na kulay ube ang balabal, at malaki ang koronang ginto.
Ito'y malaking karangalan ng mga Hudyo. Masayang-masaya sila. Sa lahat ng dakong naabot ng utos ng hari, nagpista sa tuwa ang mga Hudyo. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. At sa buong kaharian, marami ang nagsabing sila'y Hudyo sa takot na sila'y patayin. Esther, Kabanata 9, talata 1 hanggang 32. Ang tagumpay ng mga Hudyo. Dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari. Ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ang mga Hudyo. Ngunit hindi nila alam na mababaligtad ang pangyayari, sapagkat sila ang lilipulin ng mga Hudyo. Nang araw na iyon, nagsama-sama ang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ang sinumang mananakit sa kanila. Ngunit wala namang nangahas magbuhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Tinulungan pa sila ng mga gobernador at ng lahat ng pinuno sa bawat lalawigan dahil naman sa takot kay Mordecai, na noon ay isa ng makapangyarihang tao sa kaharian. Bantog na sa buong kaharian ang kanyang pangalan at patuloy pang lumalaki ang kanyang kapangyarihan. Nilipol nga ng mga Hudyo ang kanilang mga kaaway at ginawa nila ang kanilang gusto sa lahat ng napopuot sa kanila. Sa lungsod naman ng Susa, 500 ang kanilang napatay. Kasama sa napatay sina Farsandata, Dalphon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arisai, Ariday at Vaizata, pawang mga anak ni Haman na anak ni Hamidata at kaaway ng mga Hudyo. Ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Nang araw ring iyon, umabot sa kaalaman ng hari ang bilang ng napatay sa lungsod ng Susa. Sinabi ng hari kay Reyna Esther, sa Susa lamang 500 na ang napatay, kasama na ang 10 anak na lalaki ni Haman. Ano kaya ang nangyari sa ibang lalawigan? Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano pa ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sinabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari, ay pahintulutan ang mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang inyong utos. At kung maaari, ipabitin sa bitayan ang bangkay ng mga anak ni Haman. Iniutos nga ng hari na ibitin ang bangkay ng 10 anak ni Haman. Kinabukasan, muling nagsama-sama ang mga Hudyo sa Susa at nakapatay pa sila ng 300. Subalit hindi rin nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga napatay. Ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng kaharian ay nagsama-sama rin upang ipagtanggol ang kanilang sarili at lupigin ang kanilang mga kaaway. Umabot sa 75,000 ang kanilang napatay, ngunit hindi nila sinamsam ang ari-arian ng mga ito. Ginawa nila ito ng 13 araw ng 12 buwan. At ng 14 na araw, na mahinga sila at maghapong nagdiwang. Sa lungsod ng Susa, 2 araw na nagtipon ang mga Hudyo noong 13 at 14 na araw. 15 araw nang sila'y tumigil at nagdiwang buong maghapon. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo sa labas ng Susa ay nagdiriwang ng 14 na araw ng 12 buwan. Maghapon silang nagpista at nagbigayan ng mga pagkain bilang regalo sa isa't isa. Ang mga pangyayaring ito'y isinulat ni Mordecai at sinulatan niya ang lahat ng Hudyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Herhes. Ipinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. Itatanggi ito ng mga Hudyo sapagkat sa mga araw na ito nila nalipol ang kanilang mga kaaway. Sa mga araw na iyon, ang kalungkutan nila'y naging kagalakan at naging pagdiriwang ang kanilang pagdadalamhati. Sa mga araw ding iyon, nagbibigayan ng mga pagkain at namamahagi ng mga regalo sa mga dukha. Sinunod nga ng mga Hudyo ang utos ni Mordecai.
Ang paglipol na ito sa mga kaaway ay ginawa ng mga Hudyo dahil sa masamang balak na lipulin sila ni Haman na Agagita, anak ni Hamidata, kaaway ng mga Hudyo. Naitakda ang petsa ng paglipol sa pamamagitan ng palabunutang tinatawag na Pur. Ngunit nabaligtad nga ang lahat nang umabot ito sa kaalaman ni Haring Herhes sa pamamagitan ni Reyna Esther. Nang malaman ito ng hari, nagpakalat siya ng sulat at iniutos na kay Haman gawin ang masamang balak nito sa mga Hudyo. Ipinabitay siya ng hari, gayon din ang kanyang mga anak na lalaki. Kaya ang pistang ito ay tinawag nilang Pista ng Purim, buwat sa salitang Pur. At dahil sa utos na ito ni Mordecai at sa pagkaligtas nila sa panganib, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon. Ito'y gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititigil. Upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat ni Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Herhes. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinlahi sa mga tuntunin sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Pinagtibay ng sulat ni Esther ang mga tuntunin sa pagdiriwang ng pista ng Purim at isinulat ito sa isang aklat. Esther, Kabanata 10, talata 1 hanggang 3. Ang kadakilaan ni Mordecai. Pinagbuwis ni Haring Herhes ang mga lupain at ang maliliit na pulo na kanyang nasasakupan. Ang kapangyarihan ng hari, ang lahat ng ginawa niya, pati ng pagkataas sa katungkulan ni Mordecai at ang malaking karangalang ibinigay niya rito ay pawang nakasulat sa aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Media at Persia. Si Mordecai na isang Hudyo ay naging kanang kamay ni Haring Herhes. Siya ay mahal na mahal at iginalang ng mga kapwa niya Hudyo sapagkat ginawa niya ang lahat para sa kapakanan at kabutihan nila.